Paanong nakadali ng 500 babae at nagkaroon ng 553 anak ang isang tambay na katulad niya? Nang lumaki sila ay kamanghamanghang pogi, magagaling, magaganda at iba pa. At wag ka, nangyari nga talaga ito sa totoong buhay. Panoorin hanggang dulo kung gusto mo ring wag masayang ang lahi mo. Malay mo, world class ang similya mo. Welcome back sa Pokon Recaps. Isang lalaking nakatira sa Canada, si David Wozniak, na dahil sa matinding pangangailangan sa pera ay may nadiskubre siyang napakaspesyal na paraan. Sa simula ng pelikula, nasa sperm bank siya at ginagawa ang kanyang trabaho na may inspirasyong malalaswang babae sa magazine. Kahit pagod na siya, ay sinasagad niya ang edits niya para kumita ng malaking pera sa loob ng maikling panahon. Lumipas ang 23 years, taong 2011 na. Si David ay edad 45 na, ngunit halos wala pa rin siyang nagagawa sa buhay. Isang umaga, binulabog siya ng mga gangster dahil may utang pala siyang $80,000 sa kanila. Nilunod nila siya sa bathtub at binalaan na bayaran na ang pera sa lalong madaling panahon, kundi babalyahin siya. Pagkatapos, pumasok na siya sa trabaho sa tindahan ng mga magulang niya bilang delivery man sa isang butcher shop. 45 minutes na siyang late at pinagalitan pa siya dahil inuwi niya ulit ang delivery truck ng kumpanya. May photoshoot kinabukasan ang football team ng shop nila para sa kompetisyon. At 3 linggo na ang nakalipas mula nang sabihan siyang kunin ang jersey para sa photoshoot. Pero wala pa rin at nagsinungaling pa siyang nakuha niya na daw. Kaya nagmadali siyang pumunta sa patahian pero saktong pasara na rin ang may-ari. Pinark niya agad ang truck sa gitna ng daan at nagmakaawa sa may-ari kaso natikitan pa siya. Pagkatapos pumunta siya sa mga bangko para mag-loan at mabayaran ng malaking utang niya. At bawat bangko ay tinanggihan siya dahil wala naman siyang maibigay na collateral at naipon patuloy ang mga ticket niya. Pauwi na sana siya kaso na-embargo pa ng traffic police ang truck nila sa daan dahil sa napakaraming parking tickets niya. Nasa loob pa naman ng truck ang mga jersey nila kaya kinabukasan sa photoshoot ay walang jersey ang buong team maliban sa kanya. Pagod na ang lahat sa kabubuhan niya at sanay na sila sa ganito. Kinagabihan, pumunta siya sa bahay ng girlfriend niyang si Valerie, isang police officer na mas may maayos pang sahod kaysa sa kanya. Ilang araw nang hindi nagpaparamdam si David kaya masama ang loob ni Valerie sa kanya. At eto pa, buntis pala siya. Hindi alam ni David kung matutuwa ba siya o hindi. Nakita ito ni Valerie at sinabing hindi niya ipapabort ang bata, gusto man ni David o hindi. Tsaka siya pinalayas. Pumunta siya sa kababata niyang abogado na si Choi para pag-usapan ang nangyari. May 4 ng anak si Choi at lahat ay hindi nakikinig sa kanya. Pinayuhan niya si David na hindi niya gugustuhing magkaroon ng anak. Pero gusto talaga ni David na maranasan ang maging ama. Hindi pa lang siya handa sa ngayon. Kinabukasan, pumunta siya sa trabaho ni Valerie at buong loob na sinabi sa harap ng lahat na handa siyang maging ama ng kanilang anak anuman ang sabihin niya. Saka siya nagbisikleta at naputol pa ang kadena. Sa pag-uwi niya, may naghihintay na sa kanya sa bahay. Isang abogado ng clinic kung saan siya nag-donate ng napakaraming tamod dati mula 1988 hanggang 1990 sa ilalim ng alias na Starbucks. 693 donations sa loob ng 2 taon. In short, magaling kang kupal ka. Dahil sa kakulangan sa clinic, ang sperm lang ni David ang pinagamit sa lahat ng kanilang mga clients na nagresulta ng 533 na anak niya na nakakalat sa buong bansa. At 142 sa kanila ay gustong malaman kung sino ang tunay nilang ama. Ngunit bago ang bawat donation ay may pinipirmahan si David na confidentiality contract. Kaya hindi pwedeng ibigay ng klinika ang kanyang pagkakakilanlan. Kaya naghain ang lahat ng 142 na supling niya ng kaso laban sa klinika para alisin ang confidentiality clause at malaman ang pagkakakilanlan ng kanilang ama. Nataranta si David. Pumunta agad siya sa abogado niya at ikwinento ang lahat. Gusto ng abogado na mag-file ng countersuit laban sa klinika para kumita sila ng malaking pera. Ngunit tumanggi si David. Ibinigay ng abogado ang envelope na may impormasyon ng lahat ng mga anak niya na naghahanap sa kanya. Pero wala naman siyang balak kilalanin sila at ayaw niyang magkaobligasyon pa. Ngunit kinagabihan, hindi niya mapigilang buksan ang envelope at bumunot lang ng isang papel. At ang unang-unang papel na agad na nabunot niya ay isa palang sikat na football player na si Ricardo Donatelli na isa sa paborito niyang player. Nagsama sila ni Choi para manood ng laro ni Ricardo. Doon tumayo si David na proud sa galing ng lahi niya pero nag-iingat na
huwag malaman kung sino siya. Pinangako niya sa sarili na hindi niya pakikialaman ang buhay ng mga bata. Nang bumunot ulit siya ng papel, nakilala niya si Etienne, ang anak niyang nagtatrabaho sa isang restaurant. Bumisita si David at natagpuan ito. Nagalit na galit sa telepono. Nagsisikap pala siyang maging aktor kaso makakaliban na naman siya sa malaking audition ngayon dahil kailangan niyang pumirmi dito sa trabaho niya, kung hindi, matatanggal siya. Matagal na nag-isip si David at sa huli, nag-alok siya na magbantay sa restaurant para makapunta si Etienne sa audition. Duda si Etienne na magnanakaw siya, ngunit inalok niya pa nga ang delivery truck para makahabol siya sa audition. Pumayag na siya kahit hindi sigurado kung bakit ito ginagawa ni David. Maya-maya lang dumating na ang may-ari ng restaurant at hinanap si Etienne. Nagalit ito at pinasabi kay Etienne na tanggal na siya sa trabaho. Naghintay si David ng maraming oras para sabihin ang malungkot na balita. Pero sa huli, bumalik si Etienne at buti na lang nakapasa siya sa audition. Natuwa si David para sa anak niya. Nakagawa siya ng pagbabago sa buhay ng anak niya kahit hindi nalalaman kung sino talaga siya. Kumuha pa siya ng ikatlong papel. Isang dalagang si Julie. Bumisita si David sa bahay niya bilang pizza delivery. Narinig niya na may kaaway si Julie sa telepono at habang nandun siya, natahimik bigla si Julie at na-overdose na pala sa droga. Agad niya itong dinala sa ospital. Kinabukasan, ililipat na si Julie sa rehab at dahil nandun si David kasama niya, inakala ng mga tao na siya ang ama nito. Hindi na umangal si Julie dahil kailangan niya rin ng pirma ng magulang para makalabas siya doon. Nakiusap si David sa doktor na hayaan na siyang lumabas at nangako na lang si Julie na magtitino na siya dahil ayaw niya ring mawala ang bagong trabaho niya. Kaya pinakawalan na siya ni David. Kinabukasan, inabangan niya sa trabaho si Julie at nakita niya nga itong nagsisimula na sa bagong trabaho tulad ng kanyang ipinangako. Hindi maipaliwanag ni David ang naramdaman niyang tuwa na mapatnubayan ang mga anak niya sa maliit na paraan. Pag-uwi niya, idinikit niya ang mga papel sa dingding at sinimulan niyang bisitahin ang iba pang mga anak niya. Nail technicians, musicians, lifeguard, tour guides, at marami pang iba. Binisita niya sila at tinutulungan kung kinakailangan. Isang araw, dumating si Valerie sa shop nila para magpasama sa doktor at magpa-check up ng bata. Namasyal sa park at nakita ang mga batang naglalaro. Hindi pa handa si Valerie na maging ina, pero pinangakuan siya ni David na magiging pinakamahusay siyang ama para sa kanila. Kinabukasan, nalaman ni David na isa pala sa mga anak niya ay may disability, si Rafael. Kabado man siya pero binisita niya ito. Umupo sa tabi ni Rafael at kinausap siya sa buong araw kahit hindi naman ito nakakapagsalita. Inalalayan niya pa itong kumain, natuwa siya at gabi na nakaalis. Ilang araw ang lumipas habang sinusundan ang isa pa niyang anak ay hindi sinasadyang mapunta siya sa isang malaking meeting. Nang nasa gitna na siya ng lahat ay napagtanto niyang pamilyar sa kanya ang mga nasa paligid niya. Yun pala, ito na ang pagtitipon ng lahat ng mga batang naging anak ni Starbuck. Nasa harap niya ang daang-daang anak niya sa iisang lugar. Laking gulat niya, napanganga at biglang napatayo dahil hindi ka pa rin nakasubscribe. Akala nila gusto niyang magsalita kaya ibinigay sa kanya ang mic. Sinabi niya na lang na mahal niya silang lahat at nagbigay ng makapagdamdaming talumpati sa lahat bilang magkakapatid. Nagpanggap na lang siyang nag-ampon na ama ni Rafael. Pagkatapos ng meeting, nakilala siya ng ilan sa mga batang tinulungan niya, sina Julie, Etienne at iba pa, at natuwa silang makita siya ulit. Nagsimula na silang makipagkaibigan sa isa't isa bilang magkakapatid. Pag-uwi ni David, nilunod ulit siya ng mga gangster sa bathtub at nagbanta. At ng gabi ding iyon, may kumatok sa pintuan si Anthony na isa sa kanyang mga anak na nakahanap ng paraan para matiktikan si David. Sinabi niyang wala siyang balak na ikalat ang sekreto niya. Gusto niya lang makilala ang tunay niyang ama sa ilang araw kahit sa itsura pa lang ni David at katayuan ay dismayado na agad siya. Pumayag na rin si David. Sumama na si Valerie sa hapunan ng bahay ng pamilya niya. Sa gitna ng maingay at masayang kainan, nabanggit ng ama ni David ang isang kwento. Noong panahon, bumili si David ng tiket papunta sa Italy para sa mga magulang niya. Sinakripisyo ni David ang lahat ng pera na kinita niya mula sa sperm donations para sa kanila. Walang nakakaalam noon kung saan ang galing ang pera. Pero ngayon, lalong nahuhulog ang loob ni Valerie para sa kanya. Nagkaroon ng malaking picnic ang lahat ng mga anak niya. Kantahan, sayawan, kumain silang magkakasama hanggang gabi. Masaya ang lahat bilang magkakapatid pero hindi mawawala ang tunay na misyon ng pagtitipong ito. Kumalat na sa media ang kwento ni Starbuck bilang isang malibog at manyak na lalaki para kumita ng pera dahil sa kalibugan. Kumalat ang istorya sa
bawat sulok ng syudad. Nang tanungin ni David si Valerie kung ano ang iniisip niya tungkol kay Starbuck at inahalin tulad niya ito sa isang prostitute na nagdulot ng pagtatalo nila. Maski sa mga kasamahan niya sa trabaho, napag-usapan ng lahat ang kwento ni Starbuck at sinisiraan nila ito. Naalala ng kapatid ni David na nag-donate din siya ng sperm dati, pero tumanggi si David at nagkainitan at halos manuntok pa siya. Nang gabing yun, nalaman niya na pinuntakan ng mga gangster ang kanyang ama at niluno din sa bathtub. Kung hindi siya agad makakapagbayad, magdurusa ang buong pamilya niya. Kaya pumunta agad si David kay Choi at sinabing mag-file na ng kaso laban sa klinika para sa unethical na paggamit ng sperm niya at syempre kumita ng malaking pera. Natuwa ang abogado dahil malaki ang maibibigay nito sa kanya na katanyagan kung manalo siya. Ilang araw silang nag-asikaso para sa paglilitis. Matapos ang mahabang usapin, nagdesisyon ng hukom at panalo sila at mananatiling sikreto ang pagkakakilanlan niya. Hindi makikilala ng mga bata ang tunay nilang ama, maliban na lang kung kusang loob itong magpakita. At makakatanggap si David ng $200,000 para sa damages at interest. Nagpahayag ang mga bata tungkol kay Starbuck na naiintindihan nila kung gusto ni Starbuck na magpatuloy sa normal niyang buhay. Sinabi na lang nila na para sa kanila, si Starbuck ay hindi malibog o manya. Isa rin siyang mabuting tao, isang ama para sa kanila. Napanood ni David ang interview at bigla niyang naramdaman na gusto niya nang magpakilala bilang kanilang ama. Ngunit binalaan siya ni Choi na mapanganib ito dahil maaaring hindi niya na makuha pa ang $200,000 na compensation. Pag-uwi niya, naabutan niya ang kanyang ama na naghihintay sa kusina. Pinag-usapan nila ang lahat at inamin na ni David na siya si Starbuck. Hindi nagalit ang kanyang ama. Sa halip, pinayuhan siya na sabihin na ang katotohanan sa lahat. At bilang regalo, ibinigay ng kanyang ama ang $80,000 na bahagi ni David mula sa butcher shop. May pera na para bayaran ang utang niya. Kaya kinagabihan, nag-email na si David sa lahat ng mga anak niya at inihayag ang tunay na pagkakakilanlan niya. At nang gabing iyon, nanganak na rin si Valerie. Pinanganak nila ang isang malusog na lalaki. Sa ospital, pumunta ang lahat. Ang ama ni David, ang mga kapatid niya, pati ang marami pa niyang mga anak at niyakap siya ng isang malaking group hug. Inamin na ni David kay Valerie na siya si Starbuck, nataranta siya ng una pero tinanggap niya na rin kung sino siya. Binigyan ng bagong silang ng daang-daang regalo mula sa lahat ng mga kapatid niya. At sa huling eksena, nasa subway silang lahat magkakasama para suportahan ang isa sa kanilang mga kapatid na singer, suportang higit pa sa inaasahan niya. Kung ikaw si David, maglalantad ka ba o magpapatuloy ka na lang na mag-anak ng marami pa? I-comment mo nga ang gusto mong i-recap namin next. Subscribe para sa marami pang masasarap na recap.